Eto mga sangkay, pag-usapan po natin itong matinding revelasyon patungkol po kay Ferdinand E. Marcos at Ninoy Aquino. So, ngayon kasi mga sangkay, itong mga iba dyan, no, na mga anti-BBM, pinapalabas na naman po nila mga sangkay na bumaliktad eh. Nagbaliktaran yung mga loko. Sabi na naman nila mga sangkay, nagpatumba daw kay Ninoy ay si Ferdinand E. Marcos. Naniwala naman po yung iba, mga sangkay, sa ganyang klaseng kwento. Kwento po yan ng mga dilaw noon pa, na ngayon ay sinasakyan ng mga DDS. Pero sa totoo lang, matagal na pong nagsalita ang katotohanan. Matagal na pong isiniwalat kung ano ang totoo. Ngayon, mga sangkay, may lumalabas na impormasyon tungkol dyan. No? At ngayon, paikot-ikot, viral sa social media. Sino ba talaga yung nagpatumba kay Ninoy Aquino? Si Marcos nga ba? Well, alam ko, yung iba dyan, sasabihin, alam namin na hindi si Marcos, si ano ang nagpatumba. Di ba? Pag-usapan natin yan. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, eto na nga mga sangkay. Eto, pakalat-kalat ito ngayon sa social media. Gusto lamang po natin ibida ulit. Kasi ipinost po ito, no, mga sangkay ni attorney or PAO Chief Persida Acosta. Ngayon, mga sangkay, ito yung kanyang revelasyon tungkol po dyan sa kung sino talaga yung nagpatumba kay Ninoy Aquino. Dahil base po sa pag-aaral, hindi po pala sundalo ang bumaril kay sa ating bayaning si Benigno Ninoy Aquino, si Senator, kundi si Galman talaga. No, dahil ang tama po ni Galman ay sa likod ng taenga at hindi sa batok. Akala ko po nung araw sa batok. Dito po pala, at salamat sa Sandigang Bayan, ipinahiram sa amin lahat ang ebidensya. Okay, pinahiram. May mga ebidensya. Yan po. Kasi para po maano natin itong mga pakalat-galat mga DDS kasi, kinakalat na naman po nila. Sila na po talaga yung tumatayong dilaw. No, baliktad na po talaga yung nangyayari ngayon. Ngayon, eto. Ngayon, ayaw nang i-reopen ng Supreme Court, sabi noon, forgotten evidence, nirespeto po namin yon. Ang ginawa po namin, ipinadala namin sa palasyo ang forensic report, 144 pages, at nakumbinsi po ang palasyo na magbigay ng clemency. Ang sabi po ng pamilya Aquino, kailangan humingi sila ng tawad. Isa lang ang humingi ng tawad, si Master Sergeant Pablo Martinez, kaya siya ang na-conditional pardon. At iba po, commutation of sentence. So, dahil talagang kahit patayin daw sila, hindi sila aamin, dahil hindi naman sila ang pumatay kay Ninoy. So, dito po, napagtanto namin lahat na wala palang kasalanan ang matanda, ang dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Oh, ayan ha. Base sa mga ebidensya, walang kinalaman si Ferdinand E. Marcos. Kasi mga sangkay, paikot-ikot na naman po sa social media yung mga ganyang klaseng kwento. Nakita nyo, sinisiraan kasi si PBBM. Yung kinokonekta yung tatay ni PBBM. Siyempre, si Apo Lakay, ang pinakamatalinong maging presidente ng Pilipinas. No? Totoo yan, pinakamatalino. Kala nyo si yung iba dyan, di ba? Sabi nila, si yung pinakamatalino. Ay, naku po. Alam nyo, kung buhay si Apo Lakay, iharap nyo kahit pa po si Tatay Digong. Kakainin yan. Yung pamura-mura ng mga pananalita, wala yan, mga sangay, diyan uubra. Lulutang yung utak kay Ferdinand E. Marcos. Ang nakakatapat nga lang nun, mga sangay, na kumbaga, kaya pong sumabay sa utak ni Ferdinand E. Marcos si Ninoy Aquino eh. Diba? Sila pong dalawa, nag-ano, mga sangkay. Mag-brad lang din naman po yan sila sa frat. Ngayon, at least natuldukan po natin, mga sangkay, based sa ebidensya, hindi sa base sa mga, hindi base po sa mga, kung anong komento nitong mga DDS, mga dilawan, mga sangkay. Kasi, pambihira, hindi pa rin sila makamove on sa ganyan. Alam naman po na ng lahat yan na
hindi talaga si Ferdinand E. Marcos. Nung nalaman nga daw po yan ni Ferdinand E. Marcos, nung tayo na pinatumba po si Ninoy Aquino, talagang na-shock si Apo Lakay, mga sangkay. Naisip ka agad niya na, yari, tayo sisisihin na ito. Kasi nga po mga sangkay, yun, malabo po talaga na magpatumba sila Ferdinand E. Marcos. Kasi, kung gagawin nila yan, wala namang ibang sisisihin kundi sila. Diba? So ngayon mga sangkay, kahit po yung mga Aquino, alam po nila na hindi sila Ferdinand E. Marcos ang gumawa nun. Kaya po sabi ko, hihingi tayo ng paumanhin sa kanyang labi. Kaya pala ang nanay at tatay ko, hanggang sa sila po ay mamatay, ay Marcos loyalist. At lagi sinasabi sa akin, walang kasalanan. Si Apo Lakay dyan. Diba mga sangkay? Humingi pa po sila ng tawad sa puntod ni Ferdinand E. Marcos. At yung mga magulang daw po niya, nanatiling Marcos loyalist, wala daw pong kasalanan si Apo Lakay sa lahat ng mga binintang sa kanya. Kahit nga po yung ill-gotten wealth, di ba? Mambihira, yung ill-gotten wealth na kaso dito sa Pilipinas, tinalo na po yan sa tinatawag, doon po sa New York International Court. Sa New York pa, mga sangkay. Tinawag po yun the trial of the century. Wala na po nun si Apo Lakay, wala na po si Ferdinand E. Marcos. Pero naligwak sila lahat. Bakit? Wala naman po talagang ninakaw ang mga Marcos eh. Sa totoo lang, sila pa po ang nagbigay. Sila pa po ang nagbigay para sa Pilipinas. Bakit? May mga project po dito sa Pilipinas na pera na po nila ang ginagastos. Bakit? Ano meron? Marcos wealth. Ganun lang kasimple yun, mga sangkay. Pambihira. So ngayon, yung mga nagpapakalat dyan na si Ferdinand E. Marcos ay mastermind. Sus, Diyos mio marimar. Ayan po, si Acosta, mga sangkay, ang isa sa nagpapatunay. Based sa ebidensya, wala pala talagang kasalanan si Apo Lakay. Well, maraming beses na po natin itong na-vlog, lalong-lalo na po dati mga sangkay na mahilig pa po tayo siwalat na mga history about Apo Lakay. Subalit ngayon mga sangkay, mas natin, baga inulit lamang po natin para po maipaintindi sa iba mga sangkay. Kasi, ang bihira, pinapakalat na naman nila mga sangkay na si Apo Lakay, ganito kasama, nag-martial law, kung ano-ano pa. Bihira, sinasakyan na po nila ngayon yung kung ano po yung propaganda ng dilaw noon. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Nag-upload po tayo dito ng mga video na kapupulutan po ng kaalaman at aral regarding po sa Bible prophecy. No? Kung mahilig kayo sa mga ganitong klaseng content, hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din, Sangkay Revelation. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.